Grabis naman, ang ganda ng bagong kulay. Okay, available na rin po dito sa Premio Santa Cruz Laguna ang Mio Grabis version 2. Ito na po yung latest model ng 2025. Nagdagdag po ng bagong kulay dito po sa Mio Grabis version 2 na 125cc. Pero same specs pa rin po sila. Sa kulay at decals lang po nagkaroon ng konting pagbabago. Okay, nagdagdag nga po sila ng kulay pastel gray. At itong katabi naman po niya ay matte yellowish gray. Pong pastel gray, halos nagkakapareho po siya ng kulay dun sa Aerox na standard, di ba? Ayun. At ito naman po sa yellowish gray, may pagka-brown din ang kanyang kulay. Pareho po dun sa model 2023 na kulay. Hindi ko matandaan po yung sa decals pero alam ko nagkaroon po ng pagbabago. Mapapansin natin dito sa kanyang front view, nakalagay po yung Mio. Ayan, para reflectorize po tong decals na to. At dito naman po sa kabila yung kanyang specs na stop and start system. And then sa side profile, ayan, yung kanya naman pong brand na meron pong combined kulay na cyan blue. At dito naman po sa pastel gray, meron siyang kulay na yellow. Then magkapareho po ng decals dito sa side. Ayan, may combined po ng yellow at black na kulay. And then dito po sa emblem niya nakalagay po yung Grabis o yung kanyang model name. Balik tayo dito sa front. Nakalagay din po sa kanyang harap yung emblem po ng Yamaha at saka yung model po na Grabis. Kaya overall, same din naman po. Ganon din po sa specs niya, 4-stroke, single cylinder, 2 valve pa rin po siya, air-cooled sa cooling system, pero fuel injection na po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement. Samantalahin natin mga ka-riders, dito po sa Premio Santa Cruz Laguna, naka-promo po sila mula April 3 hanggang katapusan po ng April. Ayan, meron po silang libreng full tank. So ang full tank nga po nito ay nasa 4.2 liters. Kaya bilisan po natin para po sa first 20 customers lang po ito. Masasabi ko pa na medyo malaki po itong kanyang size, yung kanyang bulkiness para sa 125cc displacement na motorsiklo. And then ganun pa rin naman po sa kanyang lighting system. Combine po siya ng LED at bulb na ilaw. Okay, ang bulb niya po itong sa turning signals. Dito naman po sa headlight ang naka-full LED. Pati po yung kanyang DRL na bluish, ayan, LED po yan. Pero sa taillight po, all bulb po ang ginamit mula po sa kanyang turn signals hanggang sa stoplight. Full digital naman po sa kanyang instrument panel. And then isa po sa maganda niyang pictures, meron po siyang stop and start system. Ito po yung device na makakatulong sa atin makatipid ng gasolina. Dahil pag naka-activate po yan, pusa pong magsha-shutdown ng ating engine kapag napatraffic po tayo o napatigil tayo ng 3 to 5 seconds. And then, kapag i-start natin, isang piga lang sa throttle, start na po siya ulit. Wala naman pong nabago o nadagdag sa kanyang mga switches and button. Ganun pa rin naman po. Nandito naman po sa gitna yung kanyang hazard lamp, electric starter, push button. And then dito po sa left side, dito po ang kanyang high beam low beam sign, turning signals, saka yung kanyang horn. At
At ang nagustuhan ko po dito sa Mio Gravis version 2, yung kanyang pong gas tank nandito na po sa gitna. Kaya balanse po ang ating weight distribution. Kasi nga naman po, kung nandito sa likod, then may angkas pa tayo, yung lifting effect o yung bigla pag-igtad nating motorsiklo kapag arangkada, mababawasan na po yon dahil meron na rin po siyang bigat dito sa harap. 4.2 liters nga po ang kanyang fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, around 40 to 50 kilometers per 1 liter. Kaya tipid pa rin po yon para sa isang 125cc na motorsiklo. At nasa 80 to 90 kilometers per hour naman po ang kanyang top speed. And then dahil wala nga po siyang pocket dito sa left side, dahil naging gas tank na nga po siya, meron siyang malalim na pocket dito sa right side. Nandito rin po yung kanyang power outlet na hindi pa po USB ready. And then yung kanyang pong ignition, nakasama na po yung button ng fuel and seat. Check natin yung kanyang seat. Ayan, malalim din naman po. Kasya po dito ang full face helmet, pero hindi ako ma-convince. Kunin-uli natin yung ating helmet. Asan ba yun? Yun. Nga pala, dito po nakapwesto yung kanyang battery sa bandang ilalim po ng ating backrider. Kaya lang, parang nagdududa ako. Okay, hindi po pala pwede dito ang full face helmet. Pero check natin na, babalik na rin natin. Oops, di talaga ari. Isa pa. Ayun. Kasya pala. Sabi ko sa inyo kasya eh. Ayos. Pabaligtad pa lang lagay. So malaki po ang kanyang U-box. Then maganda, meron siyang lagayan ng tools dito po sa ilalim ng upuan. And then naka single tone lang po yung kanyang upuan, yung kanyang seat cover. Pino po siya mga riders ha, pero may kagaspangan din naman. Then meron siyang double stitch dito sa gitna. Malambot naman po yung kanyang foam din, maganda po yung shape, yung tabas niya. Tama-tama lang, hindi masyadong malalim pero huhulma sa puwitan at hita natin. And then dito naman po sa back rider seat, mababa lang yung tabas o manipis lang yung tabas ng kanyang foam. Then napansin ko lang po sa kanyang gulay board, medyo maiksi siya, 'di ba? Pero malapad naman. Pero estimate ko naman makakapag lagay pa po tayo dito ng isang bag. And then pwede pa po tayo maglagay ng matting dahil medyo yung magaspang na part maliit lang, pang sapatos lang, sana lahat na, 'di ba? Para pag in case na meron tayong angkas na bata o ilalagay na gamit, hindi basta-basta dudulas. And then maliit lang po yung kanyang air filter box, wala na po siyang kickstart. And then meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. And then tumitimbang lang po siya ng 102 kilos sa curb weight. Meron po siyang 135mm na ground clearance at nasa 780mm naman po na seat height. And then ang cute po ng kanyang muffler. Ayan, di ba? Hindi siya masyadong bulky pero tamang-tama lang para sa size nitong Gravis version 2. Then maganda rin po yung kanyang plastic na heat guard. Fully protected po ang ating hita. And then pati po dito sa kanyang fan cover, madugsungan para makover po yung kanyang elbow. So hindi tayo mapapaso dyan. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity at 110 ml naman po sa kanyang gear oil capacity. Nga pala mga ka-riders, single-sided shock po dito sa rear suspension. And then naka-drum po sa kanyang rear brake. And then dito po sa rear tire, meron po itong sukat na 110 by 90 by 12. Although maliit po yung diameter ng kanyang wheels, mapapansin nyo, proportion pa rin siya kasi ang bulky po nung kanyang gulong makapal dahil 90 nga po ang size. And then maliit po ng konti yung size dito sa front. Meron po itong sukat na 100 by 90 by 12. And then naka single piece po siya na meron pong single piston caliper at speed sensor, telescopic fork na front suspension. Tamang-tama po para sa average height na Pinoy riders. Sukat na sukat po sa inyo itong si Mio Gravis version 2. Susukatin ko lang po ha. Sa height na 5'8", kita nyo, lapat ang ating dalawang paa. Tamang-tama lang siya. So kung gusto niyo po pababaan, pwede tayong bumili ng upuan na manipis lang, di ba? Pero para sa akin, siyempre, hindi naman tayo lagi nakatigil eh. Para may motor, siyempre, tatakbo tayo. Hindi natin napoproblemahin kung mataas ba siya. Okay, una kong na-feel yung kanyang shock. Kahit single-sided shock lang siya. Napakalambot po niya mga riders. Kita nyo, oh, response agad siya. Lambot. Dito nga pala sa left side yung kanyang shock. Sunod agad siya mga riders. Oh. For sure, matutuwa ang back rider natin ito. Lalo't mapapadaan tayo sa humps or sa mga lubak.
hindi niya mararamdaman dahil sa lambot po ng single-sided shock na to. And then sa kanya pong rear brake, ayan, makapit din naman po yung kanyang drum. Nga pala mga ka-riders, ito meron ditong isang button. Ito po yung park brake lock. Pag halimbawa na mapapadaan po tayo sa downhill, uphill at then matraffic or magpapark tayo, pwede po natin gamitin yan. Ayan. And then kapag i-unlock, pindutin nyo lang po. And then dito naman po sa kanyang front brake na disc. Ayan. Equal lang po sila ng braking power. Ayan, kapit na kapit. Kahit medyo madulas po yung ating simento. So no problem tayo sa kanyang mga preno. Pero sana magkaroon din ang Yamaha ng CBS, di ba? Yun lang na po wala silang CBS eh. And then check natin yung kanyang mating. Ayan, kita nyo, saktuhan lang yung ating paa. At kagaya ng tansya ko, hindi siya kasing laki ng iba. Pero okay din naman, komportable rin at hindi naman didikit yung packet dito sa ating tuhod. May distansya pa rin naman. And then sa turning radius nga po, ayan, sakto sa ating hita. Basta huwag tayong kabuka mga riders para hindi tayo maipit. Ayan, sa mga maigsi ang braso, tamang-tama po sa atin to. Meron po siyang maximum power na 9.5 horsepower at 8,000 RPM and 9.5 Newton meter of torque at 5,500 RPM. At para naman po sa updated price ng Mio Gravis version 2 ngayong 2025, April 4, sa spot cash po niya, ayan, 84,400. And then kung installment po, magda-down tayo ng 6,900 pesos. Sa isang taon po, 8,275 monthly. Sa dalawang taon naman po, 4,875 monthly. At sa tatlong taon naman po ay 3,760 monthly. And then syempre, ganun pa rin po. Meron silang rebate na 200 pesos pag on time po tayo magbayad. And then yung kanya naman pong previous, kasama na po dyan ng 3 years LTO registration, free TPL insurance, helmet at jersey. Kaya sa mga interesado, pasyalan nyo na po dito sa Premio Santa Cruz Multi para makilatis nyo po ng malapitan at ang gaganda po talaga ng kanilang kulay. Or kung may mga katanungan po kayo or mag-a-apply kayo through online, visit nyo lang po yung kanilang Facebook account na Premio Santa Cruz Multi. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.